Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 23. Dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteo ang Keila at sinansam ang trigo sa giikan. Nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko po ba ang mga Pilisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Huda. Paano natin malalabanan ang napakaraming Pilisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Pilisteo. Kaya't nagpunta si David at ang kaniyang mga tauhan sa Keila at nilabanan ang mga Pilisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. Nang si Abiatar ay tumakas at magpunta kay David sa Keila, dala niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila at sinabi nito, sa wakas, niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa paring si Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keila, sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keila na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keila. Nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Dahil dito, inuutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na ang umalis na doon at nagpalipat-lipat ng lugar. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay. Si David ay nagtago sa ilang at mga burol na lugar ng Sip. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi ito itinulot ng Diyos na makita siya dito. Nanatili ang pangamba ni David sa pangkat. Alam niya siya'y talagang gustong patayin ni Saul. Nang siya'y nasa Hores sa ilang ng Sip, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kaniyang loob sa pangalan ni Yahweh. Sinabi nito, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging kanang kamay mo naman ako. Alam na ito ng aking ama at ang kanilang pagiging magkaibigan ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, umuwi na si Jonathan at naiwan naman si Hores si David. Ang mga taga-Sip ay nagpunta kay Saul sa Gibea. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin sa Hores, sa kaburulan ng Hakela, sa gawing timog ng kagubatan ng Hesimon. Alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailangan ninyo. Gusto at tulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh,
dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung sino ang nakakita sa kanya. Alam kong mahirap siyang hulihin, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago. Saka ninyo ibailita sa akin. Kung naroon pa siya, sasama ako sa inyo para dakpin siya kahit na halughugin ko ang buong Huda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Sip. Si David naman at ang kaniyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba, gawing timog ng Hesimon. Lumakad si Saul at ang kaniyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul. Samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul. Nang dumating ang isang tagapagbalita at sinabi kay Saul, "Magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo." Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Pilisteo. Kaya't ang lugar na iyon ay tinatawag na Bato. Mula roon si David ay nagpunta sa En-Gedi at doon muna nanirahan. Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 24. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-Gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng maiilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon naman si David at ang kaniyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kaniyang mga tauhan, "Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kaniyang budhi, sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kaniyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari ng kaniyang hinirang." Pinakiusapan ni David ang kaniyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito ang ako, ang kaperaso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama, kahit pinagpipilitan ninyo akong papatayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh, siya na ang magpaparusa sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba akong upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa.
Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka David at ako'y mali. Sinusuklian mo na ng mabuti ang masasamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kaniyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking pang-angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito'y umuwi na si Saul, sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan.